So, sabi mo, Brother Erwin, sa makatuwid, nakakapatay ka pa rin ng kapwa mo kapag ikaw ay nagagalit. No? So, nagkakasala ka. Kapag ba ikaw ay nagagalit at pumapatay ka ng kapwa mo, ligtas ka pa rin? Yes. What? Kung nag-predestine pala ang Diyos bago pa yung foundation ng mundo, eh di namimili yung Diyos ang ililigtas, mga kapatid. Brother Erwin, namimili yung Diyos. Ano po? Tama po ba o mali? Tama. Yes or no? Tama. Bago pa tumanggap kay Kristo yung tao, may free will na ba o wala? Wala. As far as salvation or things of the Spirit is concerned. Wala siyang free choice. Lahat ng kanyang inclination ay towards sin. So sa makatuwid, kung walang free will yung tao bago pa sila tumanggap kay Kristo, ibig sabihin, yung ginawang kasalanan ni Adan at Eva ay kagagawa ng Diyos. Pag ba ang isang taong tumanggap kay Kristo, tapos patuloy niyang nilabag yung 10 utos, maliligtas ba o hindi? Answer, 10 seconds. Ang mga Kristiyano, wala na sa ilalim ng kautusan ng Kristo. Time. 10 minutes time. So 15 minutes ito, Brother Leonard. Your time start now, bro. So sa natatawa ako mga kapatid, no? Nawindang talaga ako dun sa sagot ni Brother Erwin. Ang sabi ni Brother Erwin, mga kapatid, bago pa daw tumanggap kay Kristo yung mga tao, wala pa silang freedom of will, o wala silang freedom of choice, wala pa silang free will, no mga kapatid? Bago pa sila tumanggap kay Kristo, wala silang freedom of choice. So sa makatuwid, lumalabas mga kapatid, lahat ng nagawang kasalanan ng mga tao bago nila tanggapin si Kristo. Si Adan at Eva, si Moses, si Abraham, lahat ng nabuhay bago si Kristo, mga kapatid, lahat ng nagawa nilang kasalanan, lumalabas, nakagagawan ng Diyos ito, mga kapatid, no? Walang kinalaman si Adan at Eva dito dahil nga wala pa silang freedom of choice bago sila tumanggap kay Kristo, mga kapatid. Medyo talagang maling-mali itong turo na to, mga kapatid, no? Ang magsabi na walang freedom of choice ang isang tao bago siya tumanggap kay Kristo, medyo talagang napakamaling-mali nito, mga kapatid, no? Ito, ang sabi pa niya, na hindi na daw sila sakop Ten Commandments, mga kapatid, no? Yung daw mga Kristiyano ay hindi na sakop ng Ten Commandments. Hindi na daw sila lumalabag dito, hindi na rin sila sumusuway, hindi na rin sila sumusunod, no? Nagalintulad pa siya sa last debate namin. Kagaya daw ng mga batas sa US, hindi daw sila apektado ng batas sa US. Malamang, no mga kapatid? Pero ang sabi niya kanina, tinanong ko sa kanya, yung Diyos mo ba, yun pa rin yung Diyos ng Biblia? Ang sabi naman niya, oo. Eh kung yun pa rin pala yung Diyos mo, eh di sakop ka pa rin ng 10 Commandments. Kasi nga sabi mo kanina, yung 10 Commandments ay law of God, law of the God of the Bible, no? Lininaw mo kanina yun eh. Sinabi mo kanina na yung 10 Commandments ay law of the God of the Bible. So ibig sabihin, kung ang Diyos mo, yun pa rin yung Diyos ng Biblia na may akda ng 10 Commandments, eh di malamang sakop ka pa rin ng 10 Commandments. Napakalinaw, mga kapatid. Kaya tayo hindi sakop ng US, yung mga batas sa US, dahil hindi tayo citizens ng US, mga kapatid, no? Citizens tayo ng Republic of the Philippines, mga kapatid, no? Pero kung yung Diyos natin ay si Satanas, o talagang hindi ka nasakop sa 10 Commandments. Eh, Diyos mo si Satanas eh. Wala namang lolo dyan kay Satanas eh. Wala namang 10 Commandments dyan kay Satanas. Eh, talagang wala ka na dyan sa law na yan. Wala ka na sa 10 Commandments kapag ang Diyos mo si Satanas. Lumalabas, mga kapatid, na yung Diyos nyo, si Satanas, kapag sinasabi nyo hindi na kayo sakop sa 10 Commandments. Ibang Diyos na yan, mga kapatid, no? Malinaw yan. Pero kung tinuturing natin na Diyos pa rin natin yung Diyos ng Biblia na may akda ng 10 Commandments, mga kapatid, huwag nating ipagkakalulo, huwag nating ikakahiya na sakop pa rin tayo ng kanyang mga batas at ito yung 10 Commandments, mga kapatid, no? Sakop pa rin tayo niyan. Kailangan pa rin nating sumunod sa Sabbath command, sa 7th day Sabbath command. Kailangan pa rin nating sumunod na hindi dapat tayo nagkakaroon ng ibang Diyos. Kailangan hindi tayo pumapatay. Kailangan gumagalang tayo sa ating mga magulang. Kailangan hindi tayo nag-a-adultery. Kailangan hindi tayo nagsisinungaling. Hindi dapat tayo nagnanakaw. Kaya mo bang ituro sa inyong anak, mga kapatid, no?
na wag nang sundin yung 10 utos, no? Anak, pwede ka nang pumatay, by the way. Pwede ka nang mangalunya. Pwede ka nang magnakaw, no? Pwede ka nang magimbot. Pwede mo nang lapastanganin yung pangalan ng Diyos. Pwede ka nang magkaroon ng ibang Diyos kasi nga, hindi na tayo under the law, eh. Hindi na tayo under dyan sa 10 Commandments na yan. Iba na yung Diyos natin. Si Satanas yung Diyos natin, no? Hindi na yung Diyos natin ng Biblia. Pero, napakatinding kamalian yan, mga kapatid. Kung inaamin natin na Diyos natin yung Diyos ng Biblia na may akda ng 10 Commandments, tapos ayaw nating sumunod. Ang tawag dyan, mga kapatid, ay, ang tawag dyan ay faith without works, no? Faith without works is dead. Ang tawag dyan, mga kapatid, ay lapastangan. Sinasabi natin sa bukang bibig natin na mahal natin ng Diyos, pero hindi naman tayo sumusunod sa kanyang kautusan. Kaya nga ang sabi ni Kristo, if you love me, keep my commandments. Mga kapatid, napakalinaw niyan, mga kapatid. Ang sabi pa dito sa Revelation 14:12, ito kasi yung criteria ng mga maliligtas, mga kapatid, no? Hindi lang basta-basta faith alone, grace alone, mga kapatid. Ang nakalagay po sa Biblia, Revelation 14:12, ito po yung criteria ng mga maliligtas. Number 1, keep the commandments of God. Number 2, the faith of Jesus. Dapat dalawa magkasama yan, mga kapatid. Hindi pwedeng keeping the commandments lang at hindi natin tinatanggap si Kristo. Hindi rin naman pwedeng tinatanggap natin si Kristo. Hindi naman tayo sumusunod, mga kapatid. Kailangan tinatanggap natin si Kristo at sumusunod tayo sa kanyang mga kautusan. Kaya nga ang sabi ni Kristo, if you love me, nakalagay po yan sa Biblia, if you love me, sabi ni Kristo, keep my commandments, mga kapatid. Si Kristo lang po ang tagapagligtas. Pero hindi po tayo maliligtas kung hindi po tayo tatawag na hindi tayo lalapit sa Kanya, hindi tayo magpapaligtas, hindi po tayo maliligtas. Kagaya ng isang salbabida, binigyan na nga tayo ng salbabida. Pero kung hindi natin isusuot yan, kung hindi natin hahawakan yan, talagang malulunod ka dyan, no? Kung tayo ay talagang aasa na lang, no? Aasa na lang, gusto ko, damputin mo na lang ako dito para maligtas na ako. Kagaya ng isang kwento, no? Nananalangin siya sa Diyos na iligtas siya. Pinadalan siya ng bangka, ayaw niyang sumakay. Pinadalan ng helicopter, ayaw niya rin sumakay. Paano ka maliligtas, no? Sabi ng Diyos, binigyan na kita ng bangka, hindi ka sumakay. Binigyan na kita ng helicopter, hindi ka sumakay. Paano? Talagang patay ka dyan. Matigas ulo mo, ayaw mo sumunod. Ang sabi ng Biblia, John 14:15, if you love me, sabi ni Kristo, keep my commandments. May condition yan, mga kapatid. Hindi yan pwede sabihin na basta-basta na minamahal natin si Kristo. Pabukang ano lang yan. Pabulaklak na salita lang yan. Kunwari, mahal si Kristo. Hindi naman sumusunod sa 10 utos. Hindi mo talaga mahal si Kristo. No? Gusto mo maging tamad na lang. Gusto mo tamad na pananampalataya. No? Pananampalatayang patay. Yan ang talagang maling, yan ang gustong pananampalataya ni Satanas. Yung walang pagsunod sa kautusan ng Diyos. Sabi pa dito sa 1 John 1:9, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Ang tanong, paano kung maging tamad ka? Paano kung hindi ka mag-confess? No? Paano kung hindi ka pupunta kay Jesus? Hindi mapapatawaran yung kasalanan mo kasi nga tamad ka eh. Ang sabi pa dito sa John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever, condition na naman, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. Paano? Paano kung maging tamad ka? Paano kung hindi ka mag-believe, no? Ito kasi human effort, no? To believe, to confess, to come to Jesus and accept Him as our Lord and Savior is a form of human effort, mga kapatid. Paano kung maging tamad ka, hindi ka tumanggap? Hindi ka ligtas, wala kasing automatic salvation, mga kapatid. Sabi pa dito sa Hebrews 12:14, make every effort. Napakalinaw, mga kapatid. Make every effort to live in peace with everyone and to be holy. Without holiness, no one will see the Lord. Mga kapatid, kapag ikaw ay sumusuway sa 10 utos, hindi ka nagpapakabanal. Kasi nga, pumapatay ka ng tao no? Pumapatay ka ng tao, nagkakaroon ka ng ibang Diyos na si Satanas. Talagang walang kabanalan dyan. So, hindi ka maliligtas. Kasi nga, tamad ka. No? Ayaw mong sumunod gusto mo, faith alone lang, walang works. Di tamad, patay. Sabi dito, Matthew 7:13-14, enter by the narrow gate,
For wide is the gate and broad is the way that leads to destruction, and there are many who go in by it, because narrow is the gate and difficult, no? Sabi dito, difficult, mahirap is the way which leads to life. Mahirap ang daan patungong kaligtasan. And there are only few who find it. Kasi nga, konti lang maliligtas mo. Konti lang yung masunurin eh. Eh, paano kung tamad ka? Eh, paano kung gusto mo dito na lang sa, dito na lang sa wide gate? Eh, dyan yung distraction eh. Ayaw mo kasing sumunod sa kautusan ng Diyos, tamad ka. Eh, talagang patay ka dyan. Ang sabi pa dito sa Matthew 4:17, from that time Jesus began to preach and to say, repent, for the kingdom of heaven is at hand. Paano kung tamad ka? Kung ayaw mong mag-repent, hindi ka ligtas. Wala kasing automatic salvation, mga kapatid. Kailangan mong gumawa. Kailangan mo ng human effort para maligtas. Pagka naging tamad ka, talagang patay ka dyan. Ito pa sabi ni Jesus, John 5:14, sin no more, lest a worse thing may come upon you. Paano kung tamad ka? Paano kung tamad ka? No? Gusto mo pa rin magpatuloy, labagin yung 10 utos. Gusto mo pa rin pumatay. Gusto mo rin mag-break ng Sabat. Tamad ka nga patay ka talaga dyan. Ang sabi pa ng Biblia, 1 Peter 2:21-22, To this you were called, because Christ suffered for you, leaving you an example that you should follow in His steps. Anong klaseng steps? He committed no sin, and no deceit was found in His mouth. Mga kapatid, napaka-high standard ng pagtawag ng Diyos sa atin. Paano kung tamad ka? Paano kung tamad ka? No? Ayaw mong i-follow yung steps ni Jesus. Talagang patay ka dyan. No? Kagaya nung pagtawag kay Noah, Noah, gumawa ka ng arko kasi wawasakin ko yung mundo, mamamatay lahat kapag hindi kayo pumunta dito sa barkong ito. Paano kung hindi sumunod si Noah? Sabi sa Hebrews 11, by faith, Noah, when warned about things not yet seen, in holy fear, sa kanyang takot, mga kapatid, built an ark to save his family. Alam niyo ba kung gaano kaklaseng katakot-takot na work yan, mga kapatid? Ang gumawa ka ng isang barko, mga kapatid, kung gaano katinding human effort yan. By his faith, he condemned the world and became heir of righteousness. Sa kanyang pananampalatayang may gawa, siya'y naligtas. Paano kung naging tamad si Noah? Paano kung hindi naglagari si Noah at nagpukpok ng martilyo? Nagpukpok ng pako para makagawa ng barko. Di patay. Patay talaga kasi tamad nga Ayaw sumunod sa 10 utos Ayaw sumunod sa utos ng Diyos si Abraham naman. Paano na lang kung si Abraham hindi siya sinacrifice yung anak niya? Di patay. Hindi sumunod No? Hindi ligtas yan. No? Paano na lang yung kay Joshua? No? Ang sabi dito, by faith, the walls of Jericho fell after the army had marched around them for 7 days. Paano na lang kung hindi sila nagmarcha? Paano na lang kung naging tamad sila, mga kapatid? Hindi nila nagapi yung kanilang mga kalaban kasi nga tamad. Hindi sila sumunod sa utos ng Diyos. Hindi sila nagwagi. Ganon din kay Gideon. Ikaw pa naman papuntahin ng Diyos sa gera. Ang hawak mo, trompeta. Trompeta tsaka ilaw, pupunta ka sa gera? Hindi. Pero sa kanilang pananampalataya, na may gawa. Sinunod nila no? Sinunod nila yung utos ng Diyos, kaya sila naligtas, kaya sila nagwagi. Kaya kung tayo ay mananatiling tamad, na ayaw sumunod sa 10 utos, na ayaw sumunod sa mga kautosan ng Diyos, talagang patay. Mamamatay ka talaga yan. Kasi nga ang sabi ng James 2:20, faith without works is dead. Mga kapatid, hindi ba natin maintindihan ito? Na ang mga maliligtas, ayon sa Revelation 14:12, ay may 2 criteria. Keeping the commandments of God and the faith of Jesus. Hindi tayo pwedeng maging Pariseo na keeping the law. Wala namang pagtanggap kay Kristo. Hindi rin tayo pwedeng maging Baptist. No? Faith in Jesus. Hindi naman sumusunod sa 10 utos. Hindi naman sumusunod sa 7-day Sabbath command. Talagang patay. Kailangan meron tayong faith in Jesus and keeping the commandments of God kagaya ng mga 7-day Adventists. Mga kapatid, kailangan magkaroon tayo ng pananampalatayang
buhay, mga kapatid, no? Kaya nga magugunaw na yung mundo eh. Kasi nga ayaw sumunod ng mga tao sa kautusan ng Diyos. Sabi dito sa Luke 17:28-30. Likewise, as it was in the days of Lot, they ate, they drink, they blah, 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 blah. Lot went out of Sodom, it rained fire and brimstone from heaven and destroyed them all. Kasi nga matigas ang ulo, ayaw sumunod sa kautusan ng Diyos. Ganon din po ang nangyayari ngayon. Ayaw sumunod ng mga tao sa kautusan ng Diyos. Kaya sila ay hindi maliligtas. Pumapatay ng tao, nakikipagkasalan sa mga kapwa babae, kapwa lalaki, talagang mamamatay kayo dyan pagka nagpatuloy kayo dyan. Pumapatay ng tao, pinapatay ang sarili, nagwawasakan, no? Nagpapatayan, sumasamba sa rebulto, talagang sinasaway ang kautusan ng Diyos. Wala pong magiging magandang, kahihinatnan, no? Kapag tayo ay nilabag natin yung kautusan ng Diyos, patay talaga dyan, mga kapatid. Dahil sin is the transgression of the law and the wages of sin is death, which is the second death in Revelation, mga kapatid. Okay, mga kaibigan, mga kapatid, makinig po kayong mabuti. Ano po? Ang narinig po natin kanina, medyo nakakawindang. Ano po? Ang sabi po ni Brother Erwin, bago pa daw yung foundation of the world, bago pa na-create yung mundo, ay namimili na yung Diyos kung sino yung ililigtas niya. O ikaw, maliligtas ka, ikaw naman hindi. Ikaw maliligtas, ikaw naman hindi. Dahil pangit ka eh. Ikaw, pangit ka, ayoko maligtas. Ikaw, maliligtas ka, ikaw hindi. Ano bang klaseng Diyos yan? Ang Diyos ba natin ay mapamili? Namimili ba yung Diyos kung sino bang gusto niyang iligtas? Hindi naman ganun ang Diyos ng Biblia, mga kapatid. Ano po? Ang ibig sabihin ng predestination o yung sinasabi ni Brother Erwin ay satanic doctrine, mga kapatid, no? Itong predestination na theology na ito, kung anong klaseng pag-iisip ito, mga kapatid, ito ay ang idea ni Satanas na magkaroon yung mga tao ngayon. Na yung Diyos, bago pa mag-create ng mundo, alam na niya o pinipili na niya kung sino yung ililigtas niya o hindi. Ano po, mga kapatid? Ang Diyos po natin ay binigyan tayo, pati yung mga anghel, ng freedom of choice, mga kapatid. Dahil kung wala po tayong freedom of choice, ay coercion na yung lalabas dyan. No? Persahan na yung lalabas dyan. Ano po, mga kapatid? Hindi po namamwersa yung Diyos. Ano po? Hindi po pumipilit yung Diyos sa atin. Ano po, mga kapatid? Dahil kung ang Diyos ay sadista, mga kapatid, patay na sana si Satanas ngayon. Pero dahil mapagmahal ang Diyos, pati tayong makasalanan ay buhay pa ngayon. Tayong mga rebelde sa Diyos, no? Yung lahat ng sumasalungat sa Diyos, lahat ng lumalabag sa 10 utos, ay buhay pa rin kasi mapagmahal ang Diyos. Pero kung sadista ang Diyos, mga kapatid, no? Talagang patay tayong lahat talaga. Yung pong Diyos ng Biblia ay hindi namimili. Ano po? Hindi po itong sinasabi ni Brother Erwin na predestination, mga kapatid. Ito pong presentation ko, dito po kung nakikita nyo, there are two kinds of faith, mga kapatid. Faith without works and faith with works. Ngayon, ang tanong dyan, alin ba ang biblical dyan, mga kapatid? No? Yung po kasing faith, kailangan intindihin natin maayos. Ano ba yung faith? Ano bang ibig sabihin ng faith sa Bible? Ito bang faith na ito ay faith lang. Basta maniwala ka lang. Basta alam mo yung dapat pangalan niya. Believe eh. Sabi, believe lang. Huwag mo kailangan sumunod sa utos pa. Believe lang. Ganon ba yung faith, mga kapatid? Ang sabi ng Biblia, faith without works is dead, mga kapatid, no? James 2:20, malinaw pa yan sa sikat ng araw, mga kapatid. Faith without works is dead. Ngayon, paano tayo magkakaroon ng genuine faith? Yan, magandang tanong. Paano tayo ngayon magkakaroon ng tunay na pananampalataya? Kailangan hindi patay, mga kapatid. Kasi nga sabi ni James 2:20, ang faith without works, ang pananampalatayang walang gawa ay patay. Kaya naman, kailangan natin magkaroon ng pananampalatayang buhay. Paano magkakaroon nun? Dapat, faith with works. Kaya nga, tinanong ko si Brother Erwin kanina, ano po?
ano bang kabaligtaran ng without? Tinanong ko yan. At ang sagot niya ay with. So kung babaliktarin natin to mga kapatid, yung James 2:20, dapat ang meron tayo ay faith with works. Napakadali nun mga kapatid. No? Kapag binaligtad natin tong faith without, kasi hindi daw dapat tama ito eh. Ito daw, faith without works is dead. Patay daw ito. Dapat hindi ganito yung faith natin. Kaya naman dapat ang faith natin ay baligtad nito, faith with works. Mga kapatid, tandaan natin, may dalawang klaseng faith. Yung faith ni Brother Erwin na faith without works at ang faith ng Seventh-day Adventist na faith with works, mga kapatid, no? Ang official doctrine ng Seventh-day Adventist ay faith that works, mga kapatid. Kailangan ng gawa para makitang genuine ang pananampalataya, mga kapatid. Kailangan may kaakibat na pagsunod sa kautusan. Kasi itong faith with works, mga kapatid, ito po yung ibig sabihin niya ay faith with obedience, mga kapatid. Itong works ay katumbas ay obedience, mga kapatid, no? Ito, tinanong ko yan, Google, no? What is the opposite word of without? With, ang sagot. ChatGPT. What is the opposite word of without? With din, no? So kapag binaligtad natin sa mga kapatid, walang ibang word na lalabas dyan. Pag binaligtad mo yung word na without, walang ibang word na lalabas dyan kung hindi with, mga kapatid. So ang kailangan natin ay faith with works para hindi maging patay yung ating pananampalataya, mga kapatid, no? So, moving on. Dito po tayo. Ang sabi dito sa James 2:20, but do you want to know, oh foolish men, that faith without works is dead? Mga kapatid, napakalinaw niyan. Ewan ko lang kung bakit hindi maintindihan ng ating ibang mga kapatid, no? Mga kapatid, a genuine faith in Jesus is faith with works. Kasi nga kapag binaligtad mo itong sinasabi sa James 2:20, ang faith without works daw ay hindi dapat, no? Kasi nga patay nga ito. Pag binaligtad mo yung mga kapatid, kailangan faith with works is alive, no? Faith with works is alive. Kaya ang kailangan natin ay faith with works. Ang sabi ba dito, example, was not Abraham our father justified by works when he offered Isaac his son on the altar? Do you see that faith was working together with his works? Napakalinaw niya, mga kapatid. And by works, faith was made perfect. Para pala maging perfecto yung ating pananampalataya, mga kapatid, kailangan yung faith natin ay may kaakibat na paggawa o pagsunod, mga kapatid, no? Kung si Abraham, no, nung inutusan siyang i-offer yung kanyang anak at hindi siya sumunod, no, nanatili siya sa kanyang tent, hindi niya in-offer. Paano matatawag na faith yun? Umuo ka lang pero hindi mo naman sinacrifice, no? Umuo ka lang, hindi ka naman hindi mo naman tinali yung anak mo, hindi ka naman pumunta doon sa Mount Moriah. Oh, paano magiging faith yun kung walang gawa? Ang magiging resulta nun, kung hindi gumalaw o kung hindi gumawa si Abraham, magiging resulta nun, faith without works is dead. Magiging patay yung pananampalataya niya. Pero dahil sumunod si Abraham, mga kapatid, ang kanyang pananampalataya ay faith with works, doon talagang naging natuwa yung Diyos, no, mga kapatid. Talagang yun ang dapat talagang ginawa ni Abraham. At yun naman talaga yung ginawa niya, no, mga kapatid. Faith na may kaakibat na pagsunod sa kautusan ng Diyos, mga kapatid. Ang sabi ba dito? You see that a person is considered righteous by what they do and not by faith alone. Napakalinaw niyan, mga kapatid, no? Not by faith alone. Mga kapatid, anong klaseng linaw pa ang kailangan natin linawin dito? Wala kang mababasa sa Biblia na faith alone o grace alone. Wala. Not that salvation is by grace alone, salvation is by faith alone. Walang ganon, mga kapatid, no? Pero meron ito sa James 2:24. Ito ang meron. You see that a person is considered righteous by what they do and not by faith alone. Napakalinaw niya. Parang isang kotse. Pag ang kotse walang makina, matatawag mo bang kotse yan, mga kapatid? Walang kwentang basura yan pag ang kotse walang makina, mga kapatid, no? Pag ang kotse walang motor works yan na nangyayari,
basura yung kotse na yan. Magiging kotse lang ang kotse pag yung kotse may makinang gumagana, mga kapatid. No? Kaya naman ang kailangan natin ay faith with works. Kasi ang faith without works ay parang kotseng walang makina, walang kwenta yan, mga kapatid, no? Hanggang salita lang. Yung faith na sinasabi nyo ay hanggang salita lang, verbal lang. Pero walang kakaiba na pagsunod sa kautos ng Diyos, yan ay patay, mga kapatid. Huwag po kayong magpapaniwala dyan sa mga ganyang katuruan dahil hindi po tayo maliligtas dyan sa ganyang turo. Ito naman pinagmamalaki nila, no? Maraming, ito talagang pinagmamalaki nila ito pero hindi nila maintindihan itong verse na ito Ephesians 2:8-9. Ito daw. For by grace you have been saved through faith, and that not of yourselves. It is the gift of God, not of works, lest anyone should boast. Alam niyo bang ibig sabihin ito, mga kapatid, bago niyo ituro? Kailangan niyo munang maintindihan ito bago niyo ituro, mga kapatid. Itong word na works dito, mga kapatid, is when you keep the law without accepting Jesus as your Lord and Savior, kagaya ng mga Pariseo, mga kapatid. Yung mga Pariseo, keeping the law but not accepting Jesus, yan ang ibig sabihin ng not of works. Kasi nga yung mga Pariseo, sunod ng sunod sa kautusan, di naman tinatanggap si Kristo, mga kapatid. Yan ang sinasabing not of works, mga kapatid, no? Pharisees trying to be saved without accepting Jesus. It is impossible to be saved without accepting Jesus Christ, mga kapatid, no? Kailangan dalawa, mga kapatid, no? Kailangan dalawa, kagaya ng nakalagay dito sa Revelation 14:12. Ang mga maliligtas ay may dalawang criteria, mga kapatid, no? Here is the patience of the saints. Here are those who keep the commandments of God and the faith of Jesus. Dapat dalawa, mga kapatid. Dapat hindi tayo Pariseo na keep ng law. Wala naman kay Jesus. Yung mga Pariseo, keep ng law of God. Hindi naman tinatanggap si Kristo, no? The author of the law of God. No, mga kapatid? Meron namang iba, faith ng faith, hindi naman sumusunod sa kautosan ng Diyos. Wala rin kwenta yun, mga kapatid. Dapat dalawa. Dapat may pananampalataya ka kay Kristo at sumusunod ka sa Kanya, mga kapatid. Kaya nga sabi ni Jesus Christ, if you love me, keep my commandments. Mga kapatid, napakalinaw nun. Mga kapatid, no? Ito. Again, James 2:20, faith without works is dead, mga kapatid, no? God does not save anyone automatically, mga kapatid. Meron tayong freedom of choice. Hindi na mamuwersa yung Diyos. Kasi kung wala tayong freedom of choice at nagsasave yung Diyos ng automatically, ibig sabihin lahat ng tao sa buong mundo ligtas na. Nagsisave pala automatically. Wala na palang kailangan gawin no? Wala na palang kailangan gawing works no? Wala na palang kailangan gawing pagsisisi, pagko-confess ng kasalanan, wala na palang kailangan pagtanggap kay Kristo kasi gawa lahat yun mga kapatid. Hindi ka pwedeng maligtas ni Kristo kung hindi ka magpapaligtas. Hindi ka pwedeng maligtas ni Kristo kung hindi mo siya tatanggapin. Kagaya lang ito, mga kapatid, nung isang istorya, no? Itong binigyan na nga ng salbabida pero hindi niya sinuot, hindi naligtas, mga kapatid. Kasi kailangan nating tanggapin, no? Kailangan nating isuot yung salbabida para maligtas, mga kapatid. Kagaya ng ating pagtanggap kay Kristo, kung hindi natin siya, si Kristo nga nagsakripisyo sa krus, no, mga kapatid, para bigyan tayo ng pagkakataong maligtas. Pero kung hindi tayo lalapit kay Kristo at tatanggapin natin siya, hindi tayo maliligtas, mga kapatid. Ganun lang kadali yun, mga kapatid. Kung hindi tayo lalapit kay Kristo, hindi tayo maliligtas. Kung hindi natin susuotin at magkakaroon o gagamit ng human effort para suotin yung salbabida, kung hindi tayo gagamit ng human effort para mag-confess ng ating mga kasalanan, para mag-repent, no, ng ating mga kasalanan, para tumanggap kay Kristo bilang ating tagapagligtas, mga kapatid, hindi tayo maliligtas. Lilinawin ko, si Kristo lang ang tagapagligtas. Pero kung hindi tayo magpapaligtas, hindi tayo maliligtas, mga kapatid. Kaya ang kailangan natin ay pananampalatayang may gawa, mga kapatid. Magandang gabi po sa ating lahat. Maraming salamat po sa lahat ng nanonood. Lilinawin ko po ulit, no, mga kapatid. Hindi po tayo maliligtas ng puro faith alone lang at grace alone.
Mga kapatid, hindi po tayo, wala pong automatic salvation. Meron pong kondisyon ang kaligtasan, mga kapatid, no? Lagi kong inuulit. Ito. Whosoever committed sin, ito nakalagay sa 1 John 3:4. Whosoever committeth sin transgresseth also the law, for sin is the transgression of the law. Ngayon, ang tanong, ano ba ang punishment for sin? No? Ito nakalagay sa Romans 6:23. For the wages of sin is death. Anong klaseng death ba ito? Ito ba yung death sa sementeryo? Ito ba yung unang kamatayan? Hindi. Mababasa natin yan sa Revelation 21:8. Ang sabi dito, but the cowardly, unbelieving, abominable, murderers, sexually immoral, sorcerers, idolaters, and all liars shall have their part in the lake of fire, burns with fire and brimstone, which is the second death. Mga kapatid, yun palang kasalanan, ang punishment pala sa kasalanan o sa pagkakasala ay yung extermination ng ating existence sa lake of fire, which is the second death. Kaya nga sabi ng Romans 6:23, for the wages of sin is death. Mga kapatid, ang sabi pa nga dito sa John 5:28-29, do not be amazed at this, for a time is coming when all are in their graves will hear his voice and come out. Those who have done what is good will rise. Kailangan talang gumawa ng mabuti. Those who have done what is good will rise to live. And those who have done what is evil will rise to be condemned. No? Ang paggawa ng mabuti ay ang pagsunod sa kautusan ng Diyos. Ngayon, kung hindi ka susunod dyan, evil ka talaga. Talagang hindi ka talagang maliligtas dyan. Dahil nga masamang tao ka eh. No? Ang sabi dito sa 1 Peter 1:15-16, but just as he who called you is holy, so be holy in you. All you do. No? O in all you do. Sabi ng Bible. So be holy in all you do, for it is written, be holy, because I am holy. So mga kapatid, napaka-importante na tayo ay sumunod sa kautusan ng Diyos. Kasi yung salvation, mga kapatid, hindi nagtatapos sa justification. Pag tayo ay tumanggap kay Kristo, mga kapatid, tayo ay gagawing banal ni Kristo. Ngayon, habang tayo ay naghihintay sa muling pagbabalik ni Kristo, mga kapatid, kailangan natin ngayong pag-ingatan yung pagiging banal na yan, yung justification na yan, na binigay ni Kristo sa atin, yung righteousness imputed in us ni Kristo, no? Yung righteousness ni Jesus Christ na imputed in us, kailangan nating pakaingatan yan, na wag madungisan ulit yan ng kasalanan. Ito ang tinatawag na sanctification, mga kapatid, no? Kailangan nating tumigil sa lahat ng ating mga ginagawang kasalanan. Kung hindi, mawawala yung ating justification, mga kapatid, no? Babalik tayo ulit sa pagiging sentence na naman tayo, nasentensya na naman tayo ng kamatayan. Kailangan na naman nating tanggapin si Kristo, humingi ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. Justification, para ma-justify tayo ulit. Ngayon, pag ikaw na-justify ulit, pag ikaw nalinisan ulit ni Kristo, kailangan mo ulit pag-ingatan yan kasi nga kapag ka nagkasala ka dyan, habang naghihintay sa muling pagbabalik ni Kristo, mawawala ulit yan, mga kapatid. Kaya naman ang kailangan natin gawin ay maging born again. No? Automatic born again po tayo kapag tayo ay justify ni Kristo. Automatic na tayo po ay magiging new creation. Ang kailangan lang natin gawin, wag na tayong magkasala. Kasi nga kapag ka nagkasala tayo, ay talagang mababahiran ulit yan at hindi tayo makakarating sa glorification, mga kapatid. Kailangan talaga natin na sumunod sa kautusan ng Diyos. Ang sabi nga ni Kristo dito, ang sabi nga ng Biblia dito, 1 Peter 2:21-22, to this you are called because Christ suffered for you, leaving you an example that you should follow is steps, mga kapatid. Kailangan nating i-follow ang example ni Jesus, no? Ay yung steps ni Jesus, kailangan nating i-follow. Ano to? Ito yung he committed no sin and no deceit was found in his mouth. Kapag tayo ay naging born again at naging new creation, kailangan start fresh na tayo. Huwag na nating balikan yung mga ginawa nating kasalanan dati. Dahil matuturingan tayo parang mga aso na kinakain ulit yung ating suka, ang sabi ng Biblia, mga kapatid.